Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nagustuhan ng third person sa person mo. Ano ang next na mangyayari at saka solution. Sa huli kukuha ako ng charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. I-share ko lang sa inyo guys na kapag meron kang aircon, hindi kailangan ng sobrang lamig. Kasi kapag lumabas ka naman, sobrang init. Hindi maganda yung magiging epekto sa katawan. Page of Pentacles, the World, at Page of Cups. Ang pinapakita ng mga cards nito, tinutukoy kung sino yung third person. May posibilidad na yung third person, kung meron ka mang anak o yung person mo may anak sa naunang relasyon, sila yung ipinapakita. Medyo mahirap ito guys kapag nagkakaroon ng kaguluhan sa relasyon mo sa mga bata. Ikaw yung namamagitan. At saka sa relasyon nyo ng person mo, kailangan magkaintindihan kayo kung ano yung magiging plano or setup ng relasyon nyo. Lalo na't may mga batang involved. Sa career or negosyo, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na merong tagumpay na magaganap sa buhay mo or nangyayari na. Kung meron kang gusto or plano, gawin mo na ito. At saka yung mga plano mo ay gawin mong makatotohanan, hindi yung pinaplano mo lang. Ikaw yung lumapit sa swerte para mangyari ito. Ganun din sa mga nag-aaral. Kailangan mo munang magtiyaga. Kailangan mong higitan yung sinasabi ng mga cards. Hindi pwedeng nasabi na sa'yo kasi magiging successful ka pala, kampante na. Hindi ganun. Sa mga single, pwedeng ikaw yung nagkakagusto or merong person na nagkakagusto sa'yo. Ano siya, bagong salta. Sa trabaho mo, sa school, or sa lugar. Kung saan ka nakatira. Sa mga nasa relationship, malayo man or malapit yung person mo, stable at saka committed ang relasyon nyo. At kung meron mang anak yung person mo or pareho kayo sa naunang karelasyon, sikapin mo na mapalapit sa mga mahal ng person mo. At saka ang payo ng mga cards ay sikapin nyo ng person mo na mag-work ang relationship nyo kahit na may mga opinion ang iba. Ito yung angel number mo. 117. Believe that your wishes will come true and keep working hard with positive thinking. Connected siya sa mga tarot cards, diba? Na magkakatotoo yung mga plano mo. At saka syempre kailangan ng kasipagan at saka positibong pananaw. Maraming blessings na dumarating sa atin na maliit lang pero napaka-importante. Kaya i-appreciate natin yung mga little things na nangyayari sa buhay. Ituloy ko na guys na kahit may opinion ng iba sa relasyon nyo, kayo ng person mo ang mas mag-usap kahit na may mga naririnig kayo. Mas makakabuti kasi na iisa yung mga plano at isip nyo ng person mo. Mas mag-focus sa relasyon nyo. Lalo na kung ang ilan sa inyo LDR ang relasyon. Itong dog spirit, nakadalawang cards na para sa loyalty.
patuloy na maganda yung ikot ng pagmamahalan at saka commitment. Kumbaga, mas lalong matibay kasi pareho kayong loyal ng person mo. Itong hawk spirit naman, kahit na may mga salita kang paulit-ulit na naririnig, obserbahan mo pa rin yung sinasabi ng person at saka yung sitwasyon. Kailangan wala kang ma-miss na sitwasyon para magiging tama yung observation mo. Para meron ding fairness sa gagawin mong desisyon or iniisip. Alamin pa natin yung additional card para sa 3 tarot cards kung bakit ito ipinakita. Pwedeng ito yung naiisip mo or naiisip ng admirer or person mo. Itong card na ito ang nagsasabi na kung ano man yung mga negative na naririnig mo ay pinapakinggan mo naman pero hindi mo ina-apply sa sarili mo or isip. Ibig sabihin naman nito, merong kakulangan sa financial or sa mga bagay na importante sa iyo. At saka i-add ko lang na ang ilan sa inyo, hindi mo kasundo yung ilang loved ones ng person mo. Ito naman, kailangan mong mag-ingat kasi merong person na pinagmamastan yung bawat galaw mo. At saka itong next card na travel, pangalawang card na ito na pwedeng kayo yung nasa ibang bansa or isa sa inyo ng person mo yung nasa ibang bansa. At saka meron ding energy na pinag-iingat ka ng mga cards sa mga kinikilos mo or sinasabi na pwedeng gamitin sa iyo para masira ka. Kaya yung emosyon mo, balansehin mo. Mahirap yung sinasabi ng cards na maging kalmado anuman yung sitwasyon na kinakaharap para tama yung bawat gagawin mo. Alamin naman natin kung ano yung next na mangyayari. Two of Cups, the Judgment at Knight of Cups. Sa mga cards na ito, may mga desisyon kayo ng person mo patungkol sa relasyon. At saka marami pang blessing na darating sa inyo. At saka kung noon, nahihirapan kang humusga sa mga naririnig mo or sitwasyon. Ngayon, klaro na sa'yo kung paano ka magdedesisyon at saka positibo at fair ang gagawin mo na desisyon. At saka kahit dito sa mga cards, pinapakita pa rin na kailangan ikaw yung mamagitan sa kung ano man yung nangyayaring tensyon or ano man yung problem. Maturity yung kailangan mong pairalin at saka matutong makipag-usap sa bawat kampo or sa person mo para yung problems nyo ay masusolusyonan ng payapa. Sa financial, yung kasipagan mo at saka diskarte, merong magandang resulta. Mababalanse mo at saka mapupunan yung pangangailangan. Ang ilan naman nagkakaroon ng problema sa financial na kailangan mong resolbahan ng ibang plano na hindi mo pa nagagawa. O kaya hindi nakaugalian or bagong pananaw. Sa mga single, nakadalawang cards ka na, nasundin mo kung ano yung tinitibok ng puso mo. At saka sa ilang single, merong potential person na mag-o-offer sa'yo ng relasyon, pero wag mo siyang husgaan agad. Kilalanin mo. At saka single ka man or nasa relationship, nakadalawang cards ka na dagat ang pagitan nyo ng person mo.
Kumbaga, LDR ang relasyon. Affirm, you are the one who is about to bring wealth into your family. Kasi base na rin sa mga cards, maganda yung career ng person mo or career mo. Kaya nasusuportahan yung mga pangangailangan nyo. Ang ilan naman na nasa relationship ay nagkakaroon ng problema sa relasyon. Nagkakaroon ng argumento o kaya tension. Pero naka-5 cards ka na yung relasyon nyo ng person mo kahit na maraming pinagdaraanan ay naaayos nyo ito. Mas lalo pang tumitibay yung relasyon nyo. Pero ang ilan, magkakaroon ka ng reunion sa dati mong nakarelasyon. Itong owl spirit, ang ibig sabihin ay kailangan maintindihan or maunawaan mo yung totoong feelings or intention ng person na nakakausap mo. Talasan mo yung pakiramdam mo at saka alamin kung ano yung totoong sitwasyon. Itong card naman na ito na Swan Spirit, may mga bagay ka na hindi ka aware sa sarili mo, sa sitwasyon o kaya sa relasyon. Maging maingat sa mga taong nagpapanggap. At saka i-add ko lang guys na naka-4 na sa relationship na pareho kayo ng person mo na faithful sa relasyon. Naka-4 na cards na rin para sa proposal, engagement. Ito naman yung additional card. LDR ang relasyon nyo pero merong person na nagpapadala ng maling impormasyon. Kung kanino ipinapadala, ito yung next card. Kasi itong person na to, 'di ba, boss daddy nakalagay. Napaka-stable at saka magaling siya sa career niya o kaya negosyo. Kung itong person na to ay magulang mo at ayaw mo sa mga decisions niya, kailangan mo pa ring makinig sa kanya. Concern siya at saka malaki ang tulong niya sa iyo. Huwag mong ilayo ang sarili mo. Itong clout hungry. Meron talagang person na gustong mangibabaw sa bawat desisyon na gagawin ng person na mahal niya. Pero ang totoo, hindi naman yun dapat ang pairalin. Mas pairalin kung ano yung magpapasaya sa mga tao sa paligid. At saka wala naman kasing pinapakita na betrayal o kaya may mga maling ginagawa yung person sa iyo. At saka 2 cards na kasi yung nagpapakita na merong mga bata talaga na involved na hindi pabor. Yun yung tinutukoy na third person. At mukhang may magandang buhay yung napili mo na person kaya ganito na lang sila ka-protective sa loved ones nila. Magkarelasyon man kayo ng person or hindi pa. Kasi kahit hanggang dito pinapakita na meron talagang tutol. 10 of Pentacles, 5 of Cups at King of Pentacles. Sa mga person na gustong magkahiwalay, itong couple na ito yung mangyayari. Nasa umpisa, napakasaya, successful ng relasyon, pero mamimili na yung person kung sino ba talaga yung importante. At kung pinili niya ang isa sa inyo, yun na yung pagbagsak ng negosyo niya, ng career, ng financial. Kasi hindi siya makaka-focus. Yung pinaguhugutan niya kasi ng lakas ng loob ay pamilya at saka ang person. Pati pag-uugali ay magbabago.
Sa kalusugan, kailangan mong i-check kung ano yung family history nyo patungkol sa malubhang sakit. Kailangan mong maging aware at saka maagapan. Dahil sa matinding kalungkutan naman para sa ilan sa mga naririnig mo or sitwasyon, nagkakaroon ng mental health issue or depression. At nahihirapan kang ibalik yung dati mong healthy na kalusugan. At ang advice ng cards ay mag-relax kasi itong mga issue na ito ay masusolusyonan mo rin. Unahin mo muna yung kalusugan mo. Sa relationship, kahit sa mga naunang cards ay solid ang relasyon nyo ng person mo. Pero, dahil nga sa nagkaroon ng mga kaguluhan or sitwasyon, inilet go ka niya. At pinagsisisihan niya ito kasi hindi naman niya talaga ito kagustuhan. At ganun din sa mga single na nung nawala ka sa buhay ng person mo sa past, pinagsisihan din niya. 444. You're on the right path. Marami pang mangyayaring sitwasyon sa buhay mo kaya kailangan mong magpatuloy at magtiwala. Sa mga nasa relationship, kailangan nyo ng communication ng person mo at huwag maniwala sa mga taong nasa paligid. Kasi kung mahal mo yung person mo, ikaw yung magdesisyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkahiwalay kayo ng person mo kasi nakadalawang cards na hindi mo pa rin makalimutan yung past person. Hindi mo maibigay yung 100% mo sa karelasyon. Itong card na ito ang nagsasabi na i-manifest mo kung ano yung mga gusto or kailangan mo sa buhay. Isipin mo din na may mga magandang dulot yung mga pagsasakripisyo mo sa relasyon, sa career, o kaya sa negosyo. Magiging fruitful yung buhay mo lalo na kung paiiralin mo na i-accomplish yung mga nais mo sa buhay. Itong card naman na ito, ang ibig sabihin, i-let go mo na yung mga sitwasyon na hindi na pabor sa iyo. Maging ready ka sa mas magandang kapalit ng nawala sa iyo. Kaya alalahanin mo din kung ano yung nagawa mo sa una, kung bakit ka naging matagumpay. Para sa ilang single, merong long-term partner na darating sa buhay mo. Pero, kailangan mo munang i-condition ang sarili mo na maging sure na ready ka na para sa bagong relasyon. Itong card na ito ang nagsasabi na merong person na magmamalinis na hindi siya yung dahilan kung bakit merong nasira na relasyon or kapwa. Kung nagkaroon man ng katuparan yung kagustuhan mo na merong magkahiwalay or masira, hindi nagiging maganda yung epekto sa ibang tao or sa loved ones mo. Ayan, ito pa yung kasunod, played out. Ibig sabihin, pagod na talaga yung person. Kumaga, tingin niya hindi na effective yung mga ginagawa niya sa buhay. Haharapin niya yung future pero hindi na siya katulad ng dati na kilala mo. Ito naman yung card na nire-release mo na or nakikita mo ng klaro yung bawat anggulo ng buhay mo. Nauunawaan mo na ang emosyon at saka yung naiisip mo. Dito na tayo guys sa charms. Kung ano yung mga zodiac, ano yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na bahalang tumukoy. At saka sa reading mo, maganda yung ipinapakita mo sa loved ones ng person mo. Sila lang talaga yung hindi makaunawa. Future pa naman yun guys kaya resolbahan nyo na yung mga maliit na problema.
Itong rido ay travel, ibig sabihin na sa malayong lugar ka or ang trabaho mo. Itong perdo, may mga unexpected na good news at saka abundance na darating sa buhay mo. Aries, ito yung isa sa 12 zodiac na nangunguna na pwedeng zodiac sign mo or zodiac sign ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung andito ba yung letra ng pangalan ng person mo.